paano? Tawagin na po natin. Ginawa, sige, tawagin na si Teki, pakitin na yan. Joke lang. Yan. Di ba tama nga yung sinabi ni Tin kanina? Parang, ano ba yun, yung mga negative sa buhay natin. O nga, no? Di ba? Ang daling mo kayo pag-usap kapag katatlo lang kayo eh. Alam niyo yun? Naiintindihan niyo ako? Ang hirap pala magsalita kapag ang dami nakatingin sa'yo. Ganito pala pakiramdam dito, no? Ayan. Ganon din pagka may problema tayo. Biglang segue, no? Pasok. Pag may problema tayo, ang dali, no? Pag isa lang. Kunyari, wala kang baon. E di magkalakad ako. O, di ba? Ang dali. Paano pag 5 na yung problema mo? Putol na pala isang paa mo, wala ka pang baon. Di ka pa nakakain, di ba? Ang hirap, no? Kapag madami pala. Pero, yun nga, sabi nga sa Bible, lagi tayong magpasalamat sa Diyos, always and give thanks. Yun nga. Favorite verse si Brent, kahit wala si Brent dito. Yan. Pero alam niyo, what if kaya kapag nasa isang tayo, buhay natin na na nasa isang situation tayo na mahirap. Diba? Ang dali magpuri, ang dali magtaas ng kamay. Sabi nga ni Ate Ann kaganina. Pero paano kapag nasa isang problema ka na, ang hirap labasan o ang hirap solusyonan? Kaya mo pa kayo makapagpuri o makapagtaas ng kamay sa ating Panginoon, 'di ba? Minsan ako magiging honest ako sa inyo. Ako pangiti-ngiti lang, 'di ba? Minsan nakikipagbalagbagan pa nga sa inyo eh. Pero sa loob nun, sad na pala ako, sad boy manipulation na pala, no? 'Di ba? Pangiti-ngiti lang ako, yung pala, may mga kinikimkim na pala ako. Minsan sinasabi ko kay Lord, ang hirap naman nito. Hindi ako makapagpuri. Totoo. Kahit na marami sa atin, kahit mga pastor, 'di ba? Minsan andray makapagpuri sa Panginoon Diyos. Ang hirap makapagsabi ng Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Pero kapag sa situation ka na na mabigat, na punong-puno ka ng mga problema sa buhay, kaya natin sabihin. Simulan natin kay Job, 'di ba? Maganda naman yung buhay niya. Maganda rin yung mga anak niya. Tsaka yung kabuhayan niya, maganda rin. Pero may isang nangyari sa kanya, lahat yun tinanggal sa kanya. 'Di ba? Kaya pa kaya natin makapagpuri sa Panginoon Diyos kapag dumating tayo sa point na tinanggal sa atin yun? 'Di ba? Si Paul, isipin natin, napakagaling niya magturo ng salita ng Diyos. Ang galing niyang kumbaga, marami siyang mga miracle na nagagawa. 'Di ba? Pero may isa siyang hiniling sa ating Panginoon Diyos. Lord God, pwede mo bang tanggalin sa akin yung parang tinik? Ay, ano rin? Yung thorn in the flesh, 'di ba? Pero sabi ni Lord doon, sapat ang aking biyaya sa iyo. Ibig sabihin, nandun pa yung sakit, 'di ba? Alam niyo 'yun. Pero patuloy pa rin siya nagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Kaya natin makapagpuri sa ating Panginoon Diyos kapag nasa sitwasyon tayo na ganun. No? Paano kaya kapag nangyari sa ating pamilya, katulad na kay Joseph? 'Di ba? Sarili mong pamilya, 'di ba? Low. Yan, naglag na. Siya ng Panginoon Diyos, pero ang ginawa ng pamilya niya, di ba? Ay, ganun. Parang pinagkanulo pa siya, di ba? Alam niyo yun, sarili mong pamilya. Wala ka ng trabaho. Kapag sinabihan ka ng boss na, ba't ganyan ginagawa mo? Di ba? Kasi lang hirap. Sa totoo lang. Kahit ako, sa sitwasyon ko,
honest ako na hindi ko kaya makapagpuri minsan kasi ang dry. Low, 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 mic. Yan, low. Sa mic. Yan, sige. Kahit ako sa sarili ko, aminado ako, minsan hirap magtaas sa ating Panginoon ng kamay. Kasi, di naman palagi goodness, hindi naman palagi blessing ang ating nararanasan. Kung gusto ko lang kayong pasayahin, sana blessing lahat matatanggap natin, di ba? Sana lahat kayo pagpalain, paglabas nyo, mayroon kayo sa tingin 1,000, di ba? Pwede ganon, para maging masaya na tayo. Dahil sumusunod tayo sa ating Panginoon Diyos Oo, di ba? Ang sarap nun. Paglabas mo, meron kang cupcake, tapos meron ka pang juice, di ba? Busog ka na paglabas mo, di ba? Pero paano paglabas natin dito? Gutom na tayo kasi anong oras tayo natapos? 7:00 na ng gabi. Paano kaya yung makapagpuri pa tayo pag-uwi? Di ba? Kasi gutom na tayo. Di ba? Alam niyo yun. Sa sitwasyon natin na in tough time, in hardship, kaya pa kaya natin makapagpuri sa ating Panginoon Diyos. Katulad ng nangyari sa tawag dito, sa Israelites, yan, sa mga Israelita. Dito sa Awit 137 verse 1 to 4. Yan. Sige nga, Ate Thea. Kaya ba mabasahin? Gumagana ba yan? Verse 1 to 4. Sa pangpang na mga ilog nitong bansang Babylonia, kamay nakaupong tumatangis. Sa tuwing Zion, aming naaalala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon. Yaong dala naming lira, sa amin ay sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila, ng matamis naming tinig tungkol sa Zion. Yaong paksa niyong nais nilang awit. Ang awit para kay Yahweh, paano namin naawitin? Samantalang kami bihag sa lupaing hindi amin. Ayan. Yun. Paano pa tayo makapag-awit? Nandito kami sa iyong bihag nyo kami. Bigyan lang kayo ng konting background. Sila kasi nasakop ng mga Babylonia. Sabi naman talaga ni Jeremiah na talagang mangyayari na masasakop talaga sila. Mapupunta tayo sa kamay ng mga Babylonia. Gusto ng mga taong ito, bakit ganyan yung mga pinipreach mo? Bakit ganyan yung yung mga sinasabi mo puro negative? Di ba? Kaya hindi sila naniwala kay Jeremiah. Tama ba? Jeremiah yung yung nila doon, yung prophet. Minsan tayo naniniwala tayo kapag kami nagki-preach sa unahan natin. Yayaman ka. Gagaling ka. Ano pa ba? Magkakapera ka. Magkaka-girlfriend ka. Wala akong tinignan ha. Minsan, pero kapag sinabi ng pastor natin, ngayon taon, magkakasakit ka. Lol, pastor, ano yun? Pastor ka pa naman, nagsasalita ka ng ganyan. Paano yun, di ba? Ang hirap. Maghihirap ka. Di ba? Kaya ganun yung naramdaman nila Paano kami makakapagpuri? Nandito kami sa sitwasyon na mahirap. Di ba? Paano kami makapagtaas ng kamay? Kung nandito kami sa sitwasyon na hindi namin kaya. Di ba? Alam niyo yun? Kasi ako nararamdaman ko rin yun na nang hirap magpuri sa Panginoon Diyos. Dahil na kapag wala akong pera. Di ba? Lalo na ngayon, ang hirap. Walang, sobrang mahal ng gas ngayon, di ba? Pagkapasok ka, di ba? Lord, sana itong yung motor ka ba naman, lakas sa gas niyan. Lord, yung 50 pesos ko, sana kasya 1 linggo. Basta papadyakan ko lang hanggang sa office. Di ba? Ganun. Pinag-pray ko, Lord, sana ingatan mo ako. Mga nangyari na maganda. Naplatan ako ng gulong. Lord, ba't naman ganyan? Umaasa ako sa'yo. Bakit pilatan mo yung gulong ko? Ano ba yan? Bad trip naman. Di ba? Hindi ka na nagpasalamat sa Panginoon Diyos kasi hindi ka na nga nasemplang, kundi nagsabi ka pa sa Panginoon Diyos sa mga negative. Di ba? Alam niyo yun, kapatid? Nagsabi ka ba ng
Buti nga naplatan ka lang eh. Paano ka pang naplatan ka sa bangga ka pa? O, di ba? Ang hirap nun. Di ba? Ganun yung nangyari sa kanila, sa mga Israelites. Nakaramdam sila pagka naalala nila yung yung lugar ng Zion. Yung kasi yung part ng parang nag-worship sila eh. Di ba? Doon yung part na parang ang sarap mag-worship, parang church. Parang tayo kapag ka nasa church tayo, 'di ba? Ang sarap magtaas ng kamay, 'di ba? 'Di ba? Sama-sama tayo, ang sarap magtaas, sumigaw ng hallelujah. Panginoon Diyos, salamat. Ang sarap kaganina, kinakanta yung faith, 'di ba? Ang gulo pa ng bahista. Sino ba yung bahistang yun? Ang ligalig, no? Kala mo parang inanakapit ng bass eh. Di mo maintindihan eh. Di ba ang sarap magpuri sa ating Panginoon Diyos? Kasi sama-sama tayo eh. Paano pagkakulang na? Paano kapag lima na tayo dito? Paano kapag nangyari, lalo ngayon, may gera? Sige, bawasan natin yung kuryente. Kasi, sabi nga dun ng Pangulo, iwasan muna yung paggamit ng sobra sa konsumo ng kung anumang mga energy source. Di ba? Paano kapag wala ng drums? Patay. Paano yun, Mickey? Wala ng drums. Ano gagawin natin? Yun lang. Di ba? Paano kapag gitara na lang? Absent na ako siguro? Garnard, absent muna ako. Kasi walang bass eh. Konti lang yung Si Chris lang kasi si Chris lang nandun eh. Kaya may acoustic naman, marinig naman eh. Di ba? Ang hirap. Di ba? Alam niyo yun. Kaya, sige, balik tayo sa yung background ng Israelites. Kasi yung mga Babylonia, sinakop sila. And then, matatalino itong mga Babylonia eh. Kasi, imbis na sakupin lang sila, kinuha nila yung mga matatalinong tao. Yung mga scientists, yung mga engineering, ayan, mga teacher, di ba? Tapos kinuha nila yung mga call center, di ba? Kinuha nila kinuha nila si Allen kasi magiging teacher na si Allen eh. Di ba? Tapos ang ginawa nila, pinagtrabaho nila sa Babylonia. Then nagtatrabaho ka para doon pa sa ibang bansa, tapos kaaway mo pa yung pinagkatrabahuan mo. 'Di ba? Ang hirap ng sitwasyon. Kunyari dinala ako sa may gera sa Iran. Tapos di ako papasahurin kasi nasakop na tayo eh. Tapos pinakawit ng baril. Magbantay ka. Pag ikaw nakita ko nagsalita, yari ka sa akin. Nagsabi ako, Lord, salamat dahil di ako binaril. Bulagta, patay. Kasi binaril ako, nakita nagsalita eh. Paano yun, di ba? Ang hirap. Isipin nyo, ang hirap. Magpuri sa ating Panginoon Diyos. Katulad sila, niiyak na nga lang sila kapag naalala yung lugar kung saan sila nagpupuri sa ating Panginoon Diyos eh. Diba? Isipin nyo yun. Yung verse sa verse 1. Sige nga, tayo, pabasa ng verse 1. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami nakaupong tumatangi sa tuwing Zion. Yun. Aming naaalala. Yun, yung Zion, naaalala nila. Tumatangi sila. Diba? Paano kapag nasa bahay na lang tayo? Diba? Kaya pa kaya natin makapagpuri. Siguro kaya naman natin kasi mag-sound trip lang tayo. Yung sound trip, hindi pa premium. Di ba? Di ba? Yung Spotify premium na yan. Joke lang. Kasi di ako nakapag-premium. Lagi ko nasa momentum na ako eh. Tutuloy na yung luho ako. Biglang sa Spotify premium, you can ganyan. Parang radyo. Di ba yan? Doon patuloy na yung luho ako. May ads pa pala. Di ba yan? Di ba kapag naalala natin yung church, ang daling magpuri sa ating Panginoon Diyos. Paano kapag dinala ka na sa ibang lugar, hindi na katulad ng kasama mo dati dito, 'di ba? Ang hirap magpuri sa ating Panginoon Diyos. Nakakalungkot lang dahil sa mahirap na sitwasyon, ang hirap. Pero sa ganun pa man, lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Laging saan ba yun? Sa mga taga Thessalonica 5:18. Yan, sige nga tayo, pabasa nga. Nahuli ko na siya eh. Dapat yung unang sasabihin ko na verse eh. Mga Thessalonica. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ayun. Yun lang, no?
Meron akong 3 puntos dito na kaya mo ba natin makapag-worship kapag nandito tayo sa puntos na to? O isa sa mga puntos ito yung na nararamdaman natin. Yung una, yung mga consequence ng mga action natin. Yan, yun nga, tulad sa sinabi ko ng una, hindi sila naniwala kay Jeremiah na masasakop sila. Kaya ayun yung nangyari, di ba? Ayaw kasi yung maniwala sa akin masasakop tayo, mapapasakamay tayo ng mga Babylonia. Di ba? Mga Babylonia. Mapupunta ako kay Bal. Nabubulol kasi Babylonia. Bal? Bal? Samahan ng mga Bal. Paano yun ang hirap? Mapapasakop na talaga ako. Siguro na. Malayo naman open arm pa ako. Sakupin mo na ako. Hindi, joke lang. Ayaw nila maniwala kay Jeremiah na masasakop sila. Di ba? Kaya yun, nangyari sa nila. Nalugmok sila. Di ba? Nalungkot sila. Sa atin, bilang kabataan pa. Kabataan pa, 16 years old. Minsan may mga decision ako na sa dulo, mali pala yun. Bakit ganun? Di ba? Katulad ng sabihin natin, para makarelate yung lahat. Pakikipag-girlfriend. Joke lang di ako titingin sa inyo Pakikipag-girlfriend. Yan, para walang matamaan. Yan, pakikipag-girlfriend nang wala sa oras. Diba? Ang sarap magpuri. Kasi, nag-chat siya sa akin Kumain ka na ba? Kumain na ako. Ang bilis. Ang bilis mag-chat. 1 minute. Di ko pa nga tinatype. Nag-reply agad Diba? Ang bilis mag-reply. Tapos, pero kapag kayo na, bagal mag-reply na ito. Tapos nag-reply pa, tuldok pa. Paano? Minsan long press lang. Ano yun? Sa mga iPhone na tayo yung long press lang, no? Sorry. Yun. Di ba ang hirap? Sasabihin, Lord, mali pala yung decision ko. Ang hirap ng ganun. Minsan, imbis na pakinggan natin yung mga worship na kanta, yung mga kanta pang mga yung malulungkot. Alam mo yung mga kantang malulungkot? Binaliwala niya ako dahil. Minsan, kakanta ka na lang. Nandito ka sa church. Nararamdaman mo malungkot ka. I love you, Lord. Binaliwala niya ako dahil. Di ba? Paano yun? Di ba? Ang hirap magpuri sa Panginoon Diyos. Broken ako Paano yun? Ang hirap magpuri sa Panginoon Diyos. Nararamdaman ko mali. Di ba? Sorry Lord, kasi mali yung decision ko. Alam ko consequence na nararamdaman ko. Di ba? Ayun nga, sa false prophet. Tsaka yun sa mga laging natatanggap natin. Yung puro good news na lang. Yung puro blessing na lang yung gusto nating marinig. Sige, ngayon, magiging ka. Magkakaroon ka na second floor na bahay. Binaksak sa'yo, patay ka, no? Ano yun? Ang hirap nun, di ba? Di mo na nagawa. Di mo na napakinabangan kasi binaksakan ka ng second floor na bahay. Di ba? De, joke lang. Yung alam mo yon, yung minsan gusto nating matanggap yung yung mga nararamdaman natin. Kunyari, madodoble yung sahod mo, iyan. Ayan. Yung kalamansi mo, madodoble. Kaso sa amin yung kalahati. Yung kabuhayan nyo, dadami. Yung sahod, yung trabaho mo, matataas yung mapapromote ka, pero yung sahod mo ganun pa rin. Tataas yung mo, syempre tataas yung sahod mo nun. Yan. Pero kapag sinabi na ng pastor natin, magkakasakit kayo. Diba? Totoo naman nagkakasakit naman kasi lahat tayo darating sa point na manghihina tayo, tatanda tayo. Diba? Hindi ka kikita ngayong araw. Kasi ganito sabi ng Bible. Ganyan, ganyan. May ginawa kasing mali. Ganyan, ganyan. Ang hirap tanggapin, no? Ang sakit tanggapin. Kapag totoo naman yung sinabi. Ayaw mo lang kasing tanggapin na sinabi ni Jeremiah na masasakop tayo ng mga Babylonia. Ang kukulit nyo, titigas ng ulo nyo kung pwede lang kayo kaltukan sa mukha. Nagawa ko na. Diba? Minsan sa mga nagagawa natin, sa mga consequence sa mga action natin o sa mga decision making natin, doon tayo nagkakaroon ng ng mga negative, mga tough time, 'di ba? Alam niyo 'yon.
'Di ba? Isa ka ba sa mga ano, yun nga, yung consequence ng action mo. Naramdaman mo ba na parang ang bigat, Lord? Yan. Sunod, pangalawa, yung ano, yung kagagawa ng Diablo. Ayan. Alam niya naman siguro yung ano, yung John 10:10. Ayan. Sige nga, Patrick, sabihin mo nga, malakas. Ano yun? Ano yung John 10:10, Ate Thea? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ayan. Dumating siya upang pumatay, manira, tsaka, Magnakaw. yan, magnakaw. Diba? Minsan kagawan ng Diablo yun. Yung nangyari kay Job, alam naman natin yun. Parang nakipag-ano sa Panginoon Diyos na subukin ko si Job. Kasi etong ano mo, etong anak mo, kaya lang lumalapit sa iyan kasi mayaman, maganda yung buhay. Yan. Pinaboran ng Lord na ano, na subukin siya. Ngayon, tinanggal yung trabaho. Tinanggal yung mga magulang natin na wala sa, siyempre darating naman talaga. Tinanggal yung mga financial na inaasahan natin. Tinanggal yung motor, nahatak. Paano yun? Nahatak yung motor ko, no? Di ba? Paano kapag nangyari sa atin yun? Di ba? Kasi minsan, ang Diablo, nandyan lang yan eh. Nag-aabang lang yan. Hindi ka naman aanihin ng Diablo kapag ka hindi ka nag-church eh. Di mo, naniniwala ba kayo? Maraming taong hindi Kristiyano mayayaman. Di ba? Kasi kunyari lang ha. Diablo, dito yung Diablo. Tapos ako, Sir. Atakin ko na ba to? Mayaman eh. Malaki na yung bahay. May motor na. May magandang jowa na. Wag yan. Bata ko yan. Anuin ka ba ng Diablo kung kampi ko yan? Wag mong anuin yan. Sinasabi ko sa'yo, baka ikaw pakantuhin ko dyan. Nang lumapit sa Panginoon Diyos, ayan. Lumapit kay Lord. Unang week, masaya. Ang gaan sa Panginoon. Ang gaan dito sa lugar nyo Na-bless ako. Pangalawang week, ang sarap. Kasi parang nabibigay ko yung mga dapat kong ibigay. Dapat nalaman ko kung ano pala dapat ibigay ko. Pangalawang week, late na. Kasi inaatake na pa siya ng Diablo. Pang-4 na week, wala na. Kasi nalugi na yung negosyo. Diba? Napansin nyo, inaatake tayo ng Diablo kapag malapit tayo kay Lord. Diba? Binibigyan naman ng pabor parang ina-accept ba ng Diyos na pwede tayong subukin ng Diablo kung hanggang saan yung pananampalataya natin. Kasi parang yung nangyari kay Job ba, na nangyari nga sa kanya na nawala yung mahal niya sa buhay, nawala yung mga kapatid niya, nawala yung mga anak niya, nawala yung mga ari-arian niya, o di ba? Sunod-sunod na wala. Hindi pa nga tapos yung sinasabi ng isa, meron agad, di ba? Tapos doon siya nagluksa, di ba? Naramdaman mo ba na gano'n? Minsan na tayo ng Diablo, nahatake tayo ng Diablo. Kaya pa ba natin makapagsabi kay Lord ng, salamat Panginoon Diyos. Di ba? Napakabuti mo, O Diyos, sa mga nagawa mo, kahit na ganito yung nangyari sa buhay ko. Kaya ka pa natin magtaas ng kamay kahit na maraming sakit o anumang karamdaman na hindi malutas. 'Di ba? Ang hirap magpasalamat sa Diyos kapag nandun tayo sa isang sitwasyon. Pangatlo, pagsubok ng Diyos. 'Di ba? Alam niyo 'yon? Yung saan ba 'yon? Yung parang pinaparaan tayo sa hurno. Sa apoy ba 'yon? Sa apoy, furnace para lumabas yung saan? Sa apoy, basta sa apoy na lang. Mainit doon, sobrang init, nakakatunaw ng bakal. Yan. Ganun na lang. Yan, pinapadaan tayo doon. Para, kung totoo talaga, yung pananampalataya natin sa atin, kung dalisay ba talaga. Di ba? Minsan may bibigyan tayo ng pagsubok ng ating Panginoon Diyos. Kakakaya ba natin yun? Di ba? Yun. Sa Deuteronomy, yan, sige nga. Si Deuteronomy 8:3. Daya.
Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilalanin ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Ayun. 'Di ba? Pinapadaan tayo ng Lord sa mga hardship ng buhay natin. 'Di ba? Dinadaan tayo doon para makita kung dalisay ba yung pagsunod natin sa Kanya. 'Di ba? Alam niyo 'yun? May isa pa akong kwento. Yan. Siguro ang bilis ng oras, no? Joke lang. May isa pa akong kwento sa inyo. Alam niyo sa yung nangyari kay Pablo. Yan, kay kila Paul. Mabuti naman yung ginagawa nila pero anong nangyari sa kanila, naging masama pa. Napasama pa sila. Kasi yung kwento nun sa Gawa 16, verse 16, sila Pablo, nangangaral sila. Then parang may isang bata na sakop pala siya ng isang sindikato. Yan, sindikato. Kasi parang may kapangyarihan siya na galing sa diablo na ayun yung pinagkakakitaan ng mga Romano. Ngayon, sa paulit-ulit nakakalapit ng batang to kay Pablo, sinabi ni Pablo, pinaalis niya yung diablo sa katawan ng babae. Tapos parang napagbintangan pa siya na nangangaral daw ng ibang kautusan bukod sa mga Romano, kaya sila nakulong. Diba, isipin mo yun, sumusunod naman tayo sa Panginoon Diyos eh. Diba, nangangaral naman tayo mabuting balita. Diba, bakit ganito? Nawalan pa ako ng trabaho. Lord, bakit ganito? Nagkakasakit ako. Diba? Sinasabi ko naman na Lord, sa iyo po lahat. Sa iyo po lahat ng kayamanan ko. Sa iyo lang po ako susunod. Diba? Bakit ganun? Minsan, ang dumarating ba sa atin yung mga negative situation. Diba? Katulad ni kila Pablo, nakulong pa sila. Yan. Pero, alam niyo yun, ginawa nila. Napakabuti ng Panginoon Diyos kasi pinaparealize sa atin na kahit na masama yun nangyari sa atin, kahit na dumaan pa tayo sa anumang hardship ng buhay natin, patuloy na napakabuti ng Panginoon Diyos. Sila Pablo, hindi sila nagreklamo. Wala silang sinabing masama doon. Kasi, alam mo ginawa, nanalangin pa sila. Diba? Kahit ako, dumating ako sa sitwasyon na mabigat, tapos hindi ko kayang solusyonan. Minsan, mag-alaylo na lang ako sa church eh. Ayoko muna magsimba. Kasi unahin ko muna yung sarili ko. Di ba? Hanapin ko lang muna yung sarili ko. Di ba? Hanapin mo na yung sarili mo, di mo pa nakikita. Kumbaga, kapag ka na isang problema ka, mas sinisisi pa natin ng ating Panginoon Diyos eh. Pero tignan nyo, yung ginawa nila Pablo dito, sa verse 23 tsaka 24 tayo, pabasa nga, ng Gawa 16. Pagkatapos sampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa gitna ng dalawang mabibigat na kahoy. Yun. Yun. Diba? Hinampas sila ng paulit-ulit. Diba? Maganda naman yung ginawa nila eh. Maganda naman yung intention nila eh. Kaso lang, ang naging outcome lang o lumabas lang is parang nabugbog pa sila, nakakulong pa sila. O diba? Pero ang ginawa nila doon is, ano yun tayo sa verse 24? Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa gitna ng dalawang mabibigat na kahoy. Sige, baba pa. Nang maghating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Walang anumay, Yan. lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Ayun. Yung tama yun. Yun, di ba?
nakapagpuri pa sila sa ating Panginoon Diyos. Madaling araw na yun di ba? Madaling araw na yun. Parang nakapag-pray pa sila. Kunyari, sabihin natin, alam nyo kasi yung kulungan dati, mga pa yun sobrang luma pa. Ang kulungan dati, bang kakapal ng yan, ng semento. Hindi naman katulad ngayon, parang rehas lang. Kahit sabihin mo, maririnig ka, di ba? Di ba? Sila ang ginawa nila, kumanta sila, nagpasalamat sila, di ba? Sabihin na natin 12 o'clock. Yan. Nagpuri pa rin sila dire-diretso. Hindi sila nagreklamo sa ating Panginoon Diyos. Paulit-ulit lang sila nagsabi, Lord, salamat. Ano kayang kinanta nila? Di ko alam kung anong kinanta nila dun Basta nagkanta na sila ng mga hymno, ng mga magagandang salita sa ating Panginoon Diyos. Ayan. Then, naramdaman nila, yan, sa verse 26, walang ano-ano'y lumindol. Yan. Kumanta sila, tapos biglang lumindol. Tayo, kapag kumakanta tayo, minsan, pumapatak na yung ulan Di ba? Minsan, biglang bumabag yun sila kumanta, lumindol. Ayan. Lumindol, tapos nakalag yung rehas, yung mga nakalag, parang bumukas yung mga pintuan, tapos nakakalag yung mga chain, tapos nakalaya. Tingnan nyo yung nangyari doon. Tayo, kapag umaawit tayo sa Panginoon Diyos, nagbibigay tayo ng papuri, minsan, nawawala, nakakalaya tayo. Diba? Sa problema natin. Sa anumang sitwasyon na nilaranas natin, nakakalaya tayo kapag nagpupuri tayo sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa, yung chain. Diba? Yung mga kadena tanikala sa atin, natatanggal. Yung lahat ng mga nakagapos, kung ano pa man yung mga paghirap natin na nararamdaman, natatanggal. Tapos yung pangatlo, nakakalaya tayo. Diba? Ba't di natin subukan? No? Mga pagpuri sa ating Panginoon Diyos na nararamdaman natin. Alam ko, isa sa atin ngayon, isa man tao dito na nararamdaman ko, merong, alam niyo yun, may mga negative na nangyayari sa buhay natin. Diba? What if kaya magpuri tayo sa ating Panginoon Diyos? I-try natin, no? Sundan niyo ako sa aawitin, diba? Try lang natin. Malay mo, di ko man alam kung ano yung nararamdaman natin ngayon, kung ano kung ano man yung mga nararanasan natin. Kunyari, ako, aminado ako. Sa trabaho ko, mabigat. Gigising ka ng umaga. Nagiging cycle lang. Alam niyo yun, gigising ka, papasok, uuwi, kakain, tutulog. Ulit, dun Tuesday. Gigising ka, kakain, uuwi, tutulog. Wednesday, gigising ka, kakain, uuwi, tutulog. Diba? Nagiging cycle hanggang inaantay ko na lang. Maglinggo! Diba? Maglilinggo na! Kasi ang sarap magpuri. Gusto ko ibigay. May pasok pa ako. Wala! Pinapapasok ko ng supervisor ko. Hindi, ma'am, di ako papasok. Yan sabi ko sa inyo, ano man mangyari. Pero pagkapasok niyo ako, umaga na lang. Hapon kasi yung service natin Wala akong magagawa, tanggalin ako nun. O, di ba? Umaga na lang. Sige, pasok ako. Pero pag linggo, magpupuri ako sa Panginoon Diyos. Di ba? Naramdaman nyo rin ba yon? Di ba? May mga mabibigat, dumadaan tayo sa mga hardship ng buhay natin. Di ba? Try lang natin. Ngayon, samahan nyo ako magpuri sa ating Panginoon Diyos. Di ba? Mali mo, sa pagpupuri natin sa ating Panginoon Diyos, sa pagkanta natin ng goodness of God, matanggal yung kadena na sa buhay natin, yung mga pintuan magbukas. Maganda sa English yun Kaya ba natin sa English yun? Kahit di ako marunong mag-English. Meron ba tayong English yan? Sige, wag na nga lang. Yan. Basta parang yung chain, tapos yung lumabas, yung nagbukas ng lahat ng door. Yan. 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 Try natin. Kung kaya nyo naman hindi lang naman to, paulit-ulit rin naman natin naririnig to. Pero isa puso natin. Alam nyo yun. Diba? Okay lang kahit kahit nakapikit kayo, tumayo. Pakiramdaman nyo lang. Diba? Huwag nyong pansinin yung mga sa tabi nyo kasi sarili nyo to Diba? Sarili nyo to. Lord, sorry Lord. Aminado ako. Nagkasala ako.
Minsan sa 3 points sa sinabi ko, lahat ako yun. Una, sa mga nagagawa ko, yung consequence na maging desisyon ko. Pangalawa, naatake na ako ng Diablo. Pangatlo, gustong makita ng Panginoon kung dalisay ba talaga yung pagsunod ko sa Kanya. Sige, tayo lahat. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up. Sige, try natin kapatid. Maniwala tayo sa ating Panginoon Diyos na matatanggal lahat ng problema natin. Sa pag-awit. Kaya ba natin makapag-awit kapag nasa isang sitwasyon tayo na mahirap? Diba? Kaya ba natin makapagpuri kapag inaatake tayo ng Diablo? Try natin ngayon makapagpuri sa Panginoon. Higit yung mata natin. Pakiramdaman natin siya. Darkest nights, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend.